Amen. Bigla ako natawa sa sabi pa, Pastor na iron sana. Kaya sabi ko, paano siya po, sana na akong itukdo, kaso nga lang, nandubang ko ako ganyan, ginatasan sa Domingo. So, amen, praise God. Sa mapagpalang umaga o alas 12 na gali sa ating lahat mga kapatid na sa ating Diyos na buhay. So, amang po yung time para mag-share sa tulong nila para pag-usapan on word ni God. So, I know very familiar na po kamo sa ni makibukas po ako sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Okay, sundan nyo na lang po ako mga kapatid. One verse lang po siya, madali lang kasi malas 12 na kita. Unang Korinto po, chapter 15 verse 58. Okay, sabi po dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakalatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen, amen. Praise God. The title of this mga kapatid is, lahat ng sacrifice mo kay Lord, dili po talaga masasayang. Amen? Number one mga kapatid is mga kapatid. Kita ini mga kapatid. Mga minamahal kong kapatid. Magpakalatag kayo. Amen. Ibig sabihin sa magpakalatag, dili permanente is matatag lang po kita bilang isa na Christian. Amen? May mga time po na nanghihina kita, may mga time din na sobrang lakas naton sa pag-alagad kay Lord, na sobrang on fire naton, na yung tipo na dili pa Sunday pero tikakari ka na sa simbahan kasi sobrang excited mo. Kapara ang faith mo kay Lord nag-aapoy talaga. May mga time po na sobrang lamig natin sa pag-alagad sa Ginoo kasi kaya ako po yung remind ni Lord sa ating mga kapatid na magpakalatag po kita. Amen? Ibig sabihin po, sa buhay natin, dili maiwasan ang problema. As long as na nabubuhay kita, as long as na may buhay kita, may problema po talaga. Maybe may kanya-kanya kitang pinagdaraanan ng mga problema, si Lord lang po sa nakakaaram. Si Lord lang po na nakaroon sa sulod sa puso at sa isip natin. Lahat po may mga problema. Even ang dili mga Christians is may problema din because that's part of our life na may mga problema. Pero sabi gani, once na may problema, kailangan mo dapat lumaban. Kasi dili man po pwede na, sige kitang pray kay Lord, wala man kitang hinimuan. Kailangan po na once na mag-pray kita, kailangan na may gawa din. Like for example, gusto mo mapalapit kay Lord, pero ikaw mismo ang naghaharayo sa Ginoo. Ibig sabihin, dili si Lord ang may sala, kundi ikaw mismo kasi dili ka nagahimo sa way para mas lalong kita mapalapit sa kay Lord. Kaya mga kapatid, gin-remind kita ni Lord na mga minamahal kong kapatid, number one is, be strong in the Lord. Magpakalatag ka. Amen? Kasi dili habang buhay, dili, sabi gani, even ang mga kabataan or mga youth nanghihina din. Yes, amen. Because dili mo aram ka ng problema sa antang isad. Si Lord lang ang nakaaram sa tanan na ginagihan ta nakasakit, kahirapan. Si Lord lang po talaga ang nakakaaram. Even ang mga buhok naton bilang po sa Ginoo. Kaya bisan jud tayo mga kapatid, wala po kita guys sa maitago sa atong Diyos na buhay. Maayo man o masama atong ginhimo, batid po'y nasa atong Diyos na buhay. Kaya kailangan mga kapatid, maging honest lang kita kay Lord. Kasi ang gusto po talaga ni Lord, ang iya anak, maging honest sa iya. Even though is, araman ni Lord na atong mga problema, araman ni Lord atong mga worries, ang atong mga lalahanin sa buhay, pero kailangan mo gyapon sabihin kay Lord, i-confess mo kay God na Lord, kailangan ko po ini, Lord, hinang-hina na po ako, Lord, I need your help, Lord, buligi man po ako, Lord, kailangan ko po yung Lord na bagay, aram po na sa atong Diyos na buhay. Lahat ng worries mo, lahat ng pain, lahat ng problema na igwa kita, aram po yan ni Lord. Kaya remind ni Lord na be strong in the Lord always. Ibig sabihin po, magpakalatag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ang way po para maging matatag ka sa paglilingkod sa Panginoon is, kailangan mo po sa prayer number one. Prayer, kailangan kung gusto mo masalo maging matatag at paglilingkod na po sa kay God, mag-pray kita. Ang po na siya ang the best medicina sa tanan na problema na igwa kita because prayer is very important talaga po. Sabi gani, ang ibig sabihin sa push, pray until something happen.
pray until something happen. Ibig sabihin po, mag-pray ka lang hanggang sa di mo na malayan. Ang pinag-pray mo pala, at na sa mga tubangan na kapara ang mag-pray ka kay Lord, di ba nagapara pag-pray ka kay Lord na nagatangis ka, puro pain, puro sakit, mamangno ka na lang na, nagatangis ka na lang, tungod sa ang prayer mo, gin-answer na ni Lord. Irog sa nakabuot ang Ginoo sa atong mga kapatid. Kaya, tapos ang panduha po, nagbasa kang Bible. Amen? Kasi ang Christian, once na iba ng imo aurahan, dili sabi sa physical, kundi ang aton po, relationship kay Lord ang aton bilang sa spiritual, pag iba na, ibig sabihin, kulang ka na sa prayer, kulang ka na sa devotion. Kaya minsan, kung habang mo magtalo ka sa imong emosyon, kailangan mo mag-devotion. Kaya minsan pa no, emosyon na lang kita, puro na lang worries, puro na lang pain, kailangan po prayer and devotion mo. May mga time mga kapatid na sabi ko sa ito nanghihina ako, sabi ko, nanong tao kay once na maayong kalawasan, bagan warang problema, bagan okay lang ang tanan, kaya ko mag-istorya di sa unahan, sa irog sa ni mag-share sa word ni Lord, pero na mag-share kung gaano si God kabuti, pero kung once na may problema ko, dili ko kaya magtindog di sa unahan. Because, habo ko pa na magtindog di sa pulpit na ang akong heart puno sa basura. Kaya sabi ko, Lord, tas minsan po nag-asawa na kay Pastor na dili ko kaya Pastor mag-share sa gospel. Amoy ng tao, once na okay kita nakapag-share, kita nakapag-advise kita sa kapwa natin, pero once na dili kita okay, dili po kita makapag-istorya kasi sad po kita na irog sana. Pero may mga time na even ang aton weakness, magiging kalakasan ina sa iba na tao. Kaya dapat po mga kapatid, sa oras na may problema kita, prayer po talaga ang pinaka mabisa po talaga. Ayan, number 1, be strong. Number 2, huwag matinag. Amen. Praise God. Ibig sabihin, bisan uyog-uyogon ka man sa problema, bisan wala tuo, atubangan mo sa likod mo, bisan din ka magkita, puro na lang problema nasa patalibod mo. Kailangan po is huwag tayong matinag. Ibig sabihin, don't lose hope. Di ka dapat mawalan sa pag-asa. Nabisan to the point na gusto mo na magsuko sa pag-alagad kay Lord. Bisa may mga times, mga kapatid na kapoy-kapoy ka na sa paglilingkod kay Lord, kapoy ka na sa tanan na pangabuhay mo sa tanan-tanan, pero di po dapat kita matinag. Di po dapat na mawalan sa pag-asa because God is our hope, mga kapatid. Amen? Si Lord po talaga na atong pag-asa. Even though nag-aabot sa point sa buhay natin na Lord, suko na ako sa pag-alagad sa imo, but God is good talaga. God is good, mga kapatid, even though may mga time na habo na kita mag-church, pero may ginagamit pa din talaga ang God na may ginagamit si Lord na tao para mag-alagad kita sa atong Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, number 2 is, huwag kang matinag. Ano man ang pagsubok sa imong patalibod, ano man ang pag-uusig, ano man ang paninira sa imong sang tao, ano man ang ginaistorya sang tao behind your back, pray lang kay Lord. Because sabi nga ni, mapalad ang tao na nagpapakumbaba sapagkat itinataas ni Lord. Ngunit ang nagmamataas ay ginaubos ng Ginoo. Ako pinasalis ko ni Brother Nandoy po kaganina. And then number 3 is, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid. Sila din masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Ako, dili ko po na masabi na 100% na masipag ako naglilingkod kay Lord kay may mga time talaga din na bilang tao, nakaragan kitang ginatamad, ginakapoy, bilang sa physical pa kita, pero dapat talaga pagsulikapan natin na unti-unti na mawarain na, kundi sa burig lang talaga ni Lord. Kaya mga kapatid, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sana po sa iyo mga kapatid na nag-pray bago magkaon, dili kay largo lang dahil kaon, largo hungit, di nag-pray. Amen. Kailangan po mga kapatid, bilang Kristiyano, kailangan talaga masanay kita na pa mag-pray kita, o bago kita magkaon, prayan na mga kapatid. Sanayin tayo na, dili kay magkaon kita, amo kaya nag-ampo, ano ito, iluwa mong pagkaon mo. So, kailangan mga kapatid, pray po na bago magkaon. Kasi magpasalamat sa blessing ni Lord na everyday may ginakaon pa kita, daw hupaya sa tao na wala sa ginakaon na, labing hirap. Kaya, that's already a blessing from God na may mga pagkaon kita sa uro-adlaw na provide ni God. Tapos bago magkatulong mga kapatid, mag-pray kita. Bago magmata, mag-pray din kita mga kapatid. Dapat put God first. Una ko po dapat ang atong Diyos na buhay bago ang tanan-tanan. Kasi lahat ng bagay, lahat ng kailangan ta, ipaghahatan na lang
ni Lord sa atin. Matthew 6 verse 33 po na mga kapatid. Put God first, not last. Amen? Masabi ito mga kapatid, maging masipag kita di lang sa pag-pray, kundi sa gawain dito sa simbahan. Maging masipag kita na pag sumikapan ta na labanan atong flesh, maging masipag kita na maging alerto kita sa pag-aalagad sa atong Diyos na buhay at sa gawain niya. And then, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen! Praise God mga kapatid. Especially sa mga youth, youth pa man ako, kaya pa man asawa. Amen! Especially sa mga youth, kailangan po talaga natin maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. To be honest mga kapatid, super nabibless talaga ako sa kay Nanay Gloria, Nanay Ima, sa mga senior naton, na even though may mga edad na sila, but still, adig hapon sila permit, Domingo sa simbahan, nakaka-bless sila. How much more pa kaya kita ng mga batan-o, na mga medyo kaya pa sa lawas, dapat na maging masipag talaga natin sa paglilingkod kay Lord. Kaya ito mga kapatid, lahat ng sacrifice natin, lahat ng effort natin kay Lord, lahat ng ginagawa natin na maayo, is na-appreciate ni Lord. Dili na masasayang mga kapatid. Lahat ng pag-apunta sa evangelism, sa pag-share sa gospel, sa pag-alinis sa church, bunig na po na para sa gawain ni Lord. Kailangan po mga kapatid, isipon na lang po pero mga kapatid, especially sa mga youth, pag may nagaila ba yan sa'yo, tapos paasan nyo lang, imbastin nyo lang, di ba, para masaktan ito siya. Amin ang tao, once na nag-effort ka, may posibilidad na dili ma-appreciate ang iyong effort, dili po pahalagahan, pero si Lord, never na Lord himuon. Instead, iya pa i-appreciate ka, iya pa talaga papahalagahan talaga iya ang imo effort sa iya. Kaya ito mga kapatid, sabi po nila sa unang Korinto chapter 10, verse 13. Ayan. 10 verse 13. Very nice po talaga ni siya kayo mga kapatid na Bible verse. Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi na nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Praise God. Sabi din sa verse 10, every time mga kapatid nakaranas na akong problema, may nag-share sa ako na pastor, i-declare niyo lang po, yung nagganto ako sa maya, nag-work ako, i-share niya ni sa akon, i-declare mo lang per me, kasi ang Diyos, tapat talaga ang Diyos, kapatid. Once na may problema ka, sabihin mo sa Ginoo, Lord, aram ko yun na problema, dili miniginhatag sa akong para lang sa wara, para lang sa mag-udong ako, para unti-unti ako na mag-down, unti-unti ako na wala sa imo. Kung yun na problema, Lord, ginhatag mo para sa akon, para mas lalo ako maging matatag sa pag-alagad sa imo. Kasi sabi ni Pastor, ang Diyos talaga ay tapat. Even though hindi na naging tapat kay Lord, pero ang God naging tapat po talaga sa atin. Kaya, permita po isipon na wala sa pagsubok, naging hatag ang Lord, na di atin makakaya. Tandaan mo po na dili lang ikaw ang nakaranas sa problema na ikaw kaya na. Nadamos ang tao sa mundo na mas malala pa ang problema sa aton, mga kapatid. Kaya dapat dili po dapat kita magsuko. Number 1, sa atong buhay kag sa aton relasyon sa atong Diyos na buhay. Because, pwede ko ginasabi sa diri ko, na may mga tayo na may mga suicidal thoughts ka sa imong isip na gusto mo mag-commit ng suicide, gusto mo na magbigte, ay na siya mga kapatid, way ina sa kaaway. Dili ina si Jesus. Because si God, dili ilog sa na ang gusto ni God. Ang gusto ni Lord is mapaayo na atong buhay. Kaya mga kapatid, once na naiisip mo na mga thoughts na sa isip mo, mga negative thoughts, dili na sa Ginoo, kundi sa kaaway na mga kapatid. Kaya dapat mga kapatid, isipin mo lang po, na suicide is not a solution sa lahat ng problema natin. Kundi ang solution sa lahat ng problema natin is si Jesus lang po mga kapatid. Kaya mga kapatid, once na may problema po kita, surrender everything to God. Ihalata lang po ang tanan-tanan sa Ginoo kasi si Lord, aram-aram ni Lord ang tanan-tanan sa aton. Wala kitang maitago kahit jutay. Pero may kuya na ginasabi po sa diri ko na Jeng, wala kang maitago kay Lord. Lahat ng effort mo, lahat ng ginagawa mo, aram ni Lord kasi mula ulo hanggang talampakan, kilala ka na sa Ginoo. Kaya mga kapatid, once na may pagsubok kita, pray po talaga. Prayer is the best solution
and mag-devotion po kita. And then this is Santiago, mga kapatid. Santiago, chapter, ito po, nag-12, ano? Santiago, chapter 1, verse 12, ang pagsubok at pagtukso. Sabi di, Santiago 1, verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen and amen. Praise God. Mapalad ang tao na nanatili sa kabila sa mga pagsubok. Kasi, sabi ganit po, if I'm not mistaken na, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi ganit po is, gamay na ang pinili sa Ginoo, pero pipiliin pa talaga ni Lord, mga kapatid, kaya kailangan pagsumikapan sa tagaisad po, na di dapat maagaw ang korona, ang buhay na walang hanggan na ginhatag ni Lord sa aton. Kaya sabi ni mga kapatid, you are blessed kapag nanatili kang tapat sa kabila ng mga pagsubok sa iyong buhay. Sa kabila sa pagsubok mo, nahimo mo pagpupurihin si Lord. Amin ang gusto ni Lord. Sa kabila sa may mga kasakitan ka sa buhay, still, gihapon ang imo prayer, gihapon, nag-pray ka gihapon. Minsan ba yung mga kapatid sila sa nakaranas, ako lang po ba na once na may pagsubok ako, baliktad lungod ako mga kapatid, once na may pagsubok ako, dili ako nag-apigi kay Lord. Once na wala akong pagsubok, ako nag-apigi. Kailangan gali, once na may pagsubok ka, umapigi ka gihapon kay Lord, kay number 1, dili mo talaga kaya na pagsubok, kay dili ka man Diyos, tao lang po kita. Lahat ng pagsubok ta, without God, di ta po makakaya. Lahat ng hamon sa buhay, lahat ng ating mga problema na naranasan sa buhay, isipan ta po permi na, dumdumong ta po permi na, di natin talaga kaya kung wala talaga ang guidance, kung wala talaga ang bulig sa natin Diyos sa buhay. Kaya mga kapatid, bilang encouragement po is, manatili po kita na tapat at totoo na naglilingkod sa Panginoon. Manatili po kita na tapat na naglilingkod kay Lord bisa yung mga pagsubok, bisa yung mga kasakitan, yung mga problema. Manatili ka po na nag-aalagad sa ating Diyos na buhay. So, ano lang po, mga kapatid, mag-tindog po kita. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa inyong salita, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na wala po kayo maitago sa inyong atubangin, Panginoon, Lord. Lahat po, Panginoon, ay batin nyo nga po ito, Panginoon, sapagat, Lord, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat sa among po, Lord God, na matuto kami na maging tapat at totoo na naglilingkod sa iyo, Panginoon. May nakakita man po, Lord God, o wala, Lord. But still, Lord, manatili po kaming tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon God. I pray, Panginoon, this church, Panginoon, bless niyo po, Panginoon, ang tagay sa amon, Panginoon, Lord. Inaamin po namin, Lord, na di po namin nakontrolado ng mga bagay, Lord. But ikaw, Panginoon, ikaw po ang may hawak sa tanan-tanan, Panginoon, sapagkat wala po kayo mahimo kung wala ka po sa mga buhay, Panginoon, God. I pray, Panginoon, sa mga nakaranas ng problema, kasakitan, Panginoon, kabiguan, Lord God, ano po sulod sa puso, sa isip, sa tagay, sa amon, Lord God, na hindi po namin kaya i-share sa among kapwa, Lord, na ikaw lang po nakaram, Panginoon. Bigyan niyo po kayo, Panginoon, ng kalakasan, katagumpayan, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na ipay, Lord God, yung banal na salita, Lord, hindi po yung masayang, bagkus, Lord, na tulungan niyo po ang tagis at sa Lord, na manatili po kaming tapat sa kabila ng mga pagsubok, manatili po kami, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, Panginoon, manatili po kami, Lord, na nag-pray sa kabila sa mga pagsubok sa mga buhay, Lord God, kag manatili po kami, Panginoon, na nagapuri sa iyong tubangan, Panginoon, kag manatili kami, Lord, na magasimba sa imo, Panginoon, sapagkat, Lord, ang aming buhay, Lord God, ay ikaw po ang may-ari nito, Panginoon. Anytime, Lord, pwede niyo po kami kuhaan, Lord God, kaya, Lord, i-remind niyo po, Panginoon, tagay sa among, Panginoon, na ang buhay namin, Lord, hindi po kami may tag-iya, Panginoon, kundi ikaw, kag ikaw po, Panginoon, kaya, Lord, tulungan niyo po, Panginoon, tagay sa among, Lord God, na manatili kami, God, na tapat, at totoo, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, ibig sa may mga pagsubok, Lord God, kagay po, Lord God, sa mga kapatiran sa iyo, Lord God, at church, Panginoon, na wala po rin ni Lord God. We pray, Panginoon, na magbalik na po sila sa iyo, Panginoon, Lord God. Ay, Lord God, tanan, imposible sa iyo, Lord, tanan kayo po, Lord God, ang lahat ng bagay, sapagkat, Lord, kung kami po mag-isip sa
sana Lord kung kami po magpara-problema, wala po sa mangyayari Lord God. Pero kung mag-pray kami sa iyo God, at ipagkatiwala na mo sa iyo kalantaran Lord, lahat ay kaya niyo pong gawin Panginoon. Kaya Lord, sa iyo nakaorasong Panginoon, we pray God, we beg you Panginoon, help them, oh God. Touch their hearts, oh God, na magbalik sila sa iyo, Panginoon. Ay, Lord, na malapit ka na pong dumating, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo po, Panginoon, bawat pamilya, Panginoon, na makaahon, na makabalik sa iyo, Panginoon. Sabi sa may mga kasakitan, may problema. Adik at adik, hapon kami ka sa iyo, bahay, sambahan, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo nakaurasan, Panginoon. I pray, Lord God, na ang bawat pamilya, Lord God, na may manatili, Lord, na nag-aalagad sa imo Ginoo, na wala sa magaudong sa tagay sa sahon, Panginoon. Na I pray, Lord, na magabalik, Lord, kung tinawag at pinili mo po sila, Panginoon. Magabalik, Lord, ang imo mga anak po, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Lord God, we rebuke, Panginoon, Spirit, Panginoon, sa pagiging nakakapoy, Panginoon, may mga problema, Lord God. Right now, Panginoon, ginawasak namin ni Panginoon sa Panginoon. In Jesus' name, Lord God, I pray, Panginoon, sa mga puso, Lord God, na nahihirapan, Lord, sa may mga problema sa tagay sa sahon, Panginoon. We pray, Lord God, na ikaw po ayos sa tagay sa sahon, Lord God. Ikaw po, Panginoon, mga solusyon sa bawat problema sa tagay sa sahon, Panginoon, Lord God. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Kilang-kila niyo po, Panginoon, bawat set sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto po kami na magpuri sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, na matuto kami sumigay ng hallelujah, Panginoon. Nabi sa may problema, magasiya kami sa hallelujah, Lord God. Nabi sa may kasakitan, puri yung kagyapon na magsabi ka po kami hallelujah, Panginoon. Na di lang po may blessing, Lord God. Amo lang kayo magapuri sa iyo, di lang po may kwarta, amo lang kayo magapuri sa iyo. Kundi, Lord, may pera man po, wala may problema po, wala, Lord, but still, Lord God, magapuri, gihapon kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, help us, Panginoon, help us, God. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Yes, kapatid, kung sabi mo po, Panginoon, sa oras na ito, talk to God first, mga kapatid. Kahit 5 minutes lang po, kausapin mo si Lord sa mataimtim, kausapin mo si Lord sa magtok ka kay Lord, mga kapatid, isalin mo sa iya, kapatid, ang tala na problema mo sa Panginoon, sapagkat wala kang may tago sa atong Diyos at buhay. Pwede ka magkunwari sa tao, pero sa kay Lord, wala ka sa may tago sa atong Diyos at buhay. Kaya na, mga kapatid, purihin mo si Lord, mga kapatid. No matter what people say to you, mga kapatid, just ignore them and pray for them. Ano man ang ginasabi sa tao sa imo, ano man ang ginasabi, ginasiraan ka man at tisod ka man, just focus to God. Ano man po ang mga problema na igwa ka, focus lang po sa Panginoon because God is good all the time, mga kapatid. Nabisa din ka naging tapat kay Lord. Si Jesus po is naging tapat sa tagay sa aton, mga kapatid. Kaya wala sa rason para din ka maara magpuri sa aton Diyos sa buhay. Just worship our God right now, mga kapatid. Purihin mo po si Lord. Huwag ka pong mahiya. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao sa iba sa mga kapatid. Purihin mo si Lord sa iyong kaurasan because God is here. God is in this place, mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord God, I pray, Panginoon, na aming mga pagsubok na tagay sa aming Panginoon. Lord, ikaw pong magapatatag, ikaw pong magapalakas sa tagay sa aming Panginoon. Kag I pray, Lord God, na aming mga kasakitan, Panginoon, sa tagay sa aming Lord. Ikaw pong magapanguna, ikaw pong maghahatag sa solusyon sa tanan na problema na ginapara problema sa imo mga anak, Panginoon. Kasi Lord, wala po kaming maitago sa imo tubangan, Lord God. Kaya Lord, nadaw po na salamat sa imo banal na presensya, Panginoon. Nadaw po na salamat, Lord, sa imo paggiya, sa imo pagpanguna sa banal na Espiritu. Thank you so much, God. Thank you so much, Holy Spirit, for your goodness, for your kindness, and for your love to us, Panginoon. Lord God, we thank you so much, God. I pray, Lord God, na ang imo po reminder, Lord, ay manatap po sa puso't isipan na kailangan na maging tapat at totoo na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you so much, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.